Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, kilala niyo si si Ken Chan? Si Ken Chan yung artista na yung katambal nung yung parang ang dating niya para siyang may para siyang PWD, yung parang si Gerald Anderson, yung Budoy, parang ganun siya na may karakter siyang ganun dati tapos may collab team siya na Aubrey ang pangalan. Naalala niyo yun? Doon ko siya nakilala yung Kenchan eh. So, dito mag-start yung story natin. Ito si Kenchan, no, kung kilala niyo siya. Kasi may bali-balita dito ngayon eh. Ito 1 year ago. Party feels ang launch ng bagong restaurant ni Ken Chan at naging bonding na rin ito para sa mga kapuso artist na nag-attend. Narito ang aking chika. Good food, So, ito yung non-stop negosyo. ikahan, at jamming. Ganyan ang bonding ng Kapuso Stars na nag-attend ng opening ng 7th restaurant ni Sparkle Star Ken Chan sa Quezon City. Na-inspire daw siyang mag-business dahil sa mahalagang tips na iniwan sa kanya ni Kuya Germs Herman Moreno. Sabi niya sa akin, pag-ingatan ko yung kinikita ko and as much as possible kung meron ako maitatago, itago ko para in the future makapag-put up ako ng sarili kong business. Sobrang masaya ako kasi natupad ko yung pangarap sa akin ni tatay, ni Kuya Germs, yung magkaroon ng sariling Itago daw, yung pala ang itatago niya yung sarili niya, no? business. Isinare din niya Ito ang ay, ang date nito ay June 30, 2024. words of wisdom ni Kuya Germs sa kanyang mga kapwa-artista tulad ng kanyang abot kamay na pangarap co-star na si Jillian Ward. Sobrang hardworking po ni Kenshan. Lagi niya sinasabi sa akin na dapat hindi ka lang nasa showbiz industry, kaya mo rin yung iba, mag-business ka for the future. Mang-scam ka Sa rin. mga nakasaya, si Running Man Philippines Season 2 star, Claisa De Castro, na may pa-free concert. Jiri na kumanta si Doc Annalyn. So, ito yung inopen niya na restaurant. Then later on, may mga balita na parang kakasuhan na siya ng syndicated estafa ito. Nagsalita na ang aktor na si Ken Chan tungkol sa kinahaharap niyang syndicated estafa case. Sa isang post, iginiit ni Ken na hindi siya nanloko ng tao. Hindi rin daw siya nanghingi ng pera, taliwas sa akusasyon sa kanya. Giit pa ng aktor, hindi niya tinatakbuhan ang kanyang kaso. Pinili raw niya munang manahimik ni Ken habang lumalaban siya sa legal na pamamaraan. Humihingi siya ng kaunting panahon at ilalabas niya raw ang anyay katotohanan. Kinwestiyon din ni Ken kung bakit syndicated estafa ang kaso, gayong tungkol lang naman sa pagkalugi ng negosyo ang issue. Noong nakaraang Biyernes, November 8, ang pangalawang beses na paghahain dapat ng arrest warrant sa aktor. Ayon sa abogado ng mga complainant, si Ken ang nangumbinsi sa mga nagreklamo na mag-invest sa negosyo na may 10% interest kada buwan. Non-bailable ang kasong syndicated estafa at may parusang life imprisonment. 'Di ba? Then ito pa, wanted na siya, no? Ito yung nangyari. Bagal naman nung internet. Wanted ang aktor na si Ken Chan dahil sa 14 million pesos na umano'y bogus na investment. Hindi mahagilap ang aktor nang ihain kanina ang arrest warrant. Nasa frontline balitang yan si Dave Abuel. Nalabasan na siya ng warrant of arrest. Bit-bit ang kopya ng warrant of arrest, kinatok ng otoridad ang bahay ng aktor na si Ken Chan sa isang subdivision sa Quezon City kaninang umaga. Pero walang tao sa bahay. Nahaharap ang aktor at 7 iba pa sa kasong syndicated estafa. Ayon sa abogado ng nagreklamo, nag-invest ang kanyang kliyente ng halos 14 million pesos sa Laki! 14 restaurant business na pagmamayari raw ni Ken Chan. So, restaurant business, ito ba yung business na pinanood natin kanina na opening?
Nangako raw ang aktor ng malaking kita pero walang ganyang nangyari. Ito pong korporasyon na ito ay ginamit para makahingi ng pera at supposedly para sa investment. Nagsara na, nagtago na at nawala na yung negosyo. Ito na raw ang ikalawang beses na tinangkang ihain kay Kenshan ng arrest warrant. Nagpunta na rin ang mga otoridad noong Setyembre pero wala siya sa kanyang bahay. Wala rin daw silang ideya kung nasaan ang aktor ngayon. Pero sa Instagram story ni Kenshan, nagpost siya ng larawan ng Statue of Liberty. Sikat na landmark yan sa New York City sa Amerika. Sinisikap pa ng News 5 na kunin ang panig ni Kenshan pero hindi pa sumasagot sa aming tawag ang kanyang abogado. Mensahe naman ng kampo na nagrereklamo, Better na lang na harapin niya yung kaso kasi hindi rin matatapos ito ng hindi niya hinaharap eh. Oo nga no. So, ito na yung mga... Wait lang. Ano nangyari? So, ayan na, Pati ito si Rita Daniela pala, yung yung collab team niya dati. You're a good friend of Ken, di ba? Do you have Dito, in-interview siya, makakakuha tayo ng information kung ano ba talaga yung nangyari kay Kenshan. any communication with him? No, I don't. We're not friends anymore. Pero do you, kumbaga nalungkot ka rin ba? Kung sa nangyari? Definitely, of course. He was my best friend. He was he was a very special person to me. But yeah, I hope na maging okay din siya, and then yung buong family niya. I'll pray for him. For this whole thing, yung situation, na-surprise ka din upon hearing it na hindi mo siya in-expect na mangyayari sa kanya. When I knew it, of course, yeah. Because that's something na parang, well, because I thought I knew him, but I don't know, kasi feeling ko kahit malaman ko rin naman ng maaga, Ganun pa rin. makakatulong ba ako? Parang hindi rin naman din ata. So, Oo nga naman, I think the best thing that I can do for him right now is just to pray for him. That's it. That's all. Pray lang talaga. Yun yung pinakatulong na pwede na natin magagawa. Hindi na kayo friends ni Oh, ayan tayo mag-follow up. Ken. Diyos ko, alam niyo naman yung mga past issues namin. Kayo na lang mag-connected dots. Basta, we tried to work it out as friends, but it just happens to be that, we're not friends anymore. And of course, I'm very sad with that. Investor ka no? Sorry? Invest ka dun. Not yet, but I was about to. Mag-i-invest din sana siya. Buti na lang di We're siya. actually going to be business partners, but hindi lang Buti na lang. naman dahil sa business din. Kasi I'm sure you're all aware na, di ba, nagkaroon din naman talaga kami ng personal, not problem, but Nagkagustuhan kayo? totoo talaga eh, tunay. Tunay talaga. Hindi ko naman kinakailayo na in love ako talaga sa kanya, God's will yun na na hindi ka na. Now, so, yun ang problem yung investment scheme. Now, may lumutang na balita na ito ay naispatan daw. I think sa Thailand yata. Ayan Ito, galing sa chismosang si Christy Permin. Pero hindi lang sa kanya source eh. Meron pa akong narinig na ibang, hindi lang dito. Pero showbiz, news din. O baka mamaya yung source din nun si Christy Permin din. So, ayon dito sa chismosang Christy Permin, ganun, Kenshan iniulat na nagtatrabaho na sa Thailand habang umiikot sa iba't ibang bansa sa Asia ayon sa source ni Christy Permin. May source si Christy Permin. Alam nyo yung mga ganyan, yung mga source na yan, naikwento sa akin ni Just Clint eh. Kilala niya yan eh. At kilala nyo din yan. Yung mga source na yan. Ang gawain niyang source na yan, pag halimbawa matamlay na ang karir ng isang artista, babayaran siya, maglalabas siya ng chismis. Hindi si Christopher Mina, yung source nila, maglalabas siya ng chismis na half-truth.
whether positive or negative, or mas effective kasi ang negative eh. Kasi yun ang interested pakinggan ng mga tao, yung negative eh. For example niyan, yung kay Mark Heras, di ba? Di ba si Mark Heras, laos na. Parang yun yung naglabas ng chismis na yung regarding sa casino, regarding sa nagtatrabaho sa gay bar daw, si Mark Heras. Napag-usapan siya ng tao. Di ba? Ang babayaran, ang mga yun yung dahilan kung bakit daw binabayaran si Sian Gasa. Kasi isa rin yung sa source ni Sian Gasa eh. Feeling ko isa lang ang source na itong mga to. Na babayaran sila para mapag-usapan, ma-revive yung interest ng tao. From there, di ba? Kaya lang may nangyari ba kay Mark Heras after nun? Anyway, so yun ang problem ni Ken Chan. Sabi daw dito, umiikot daw sa iba't ibang bansa sa Asia. Tapos kapag daw paikot-ikot na ang immigration officers sa pinagtatrabahuhan ni Ken Chan, tinatago siya sa CR. Ang payat-payat, kalbo na. Hindi raw ganun dati ang itsura. Nako. Stress na rin siguro. Kung totoo man yun, no? Kasi sa totoo lang, mas maganda sana hinarap niya na lang ito eh. Kaysa yung ganyan na para kang ika nga ni Sir Alex Pabele dagang dingding. Na patago tayo. Tignan mo yung asawa ni yung sa parokya ni Edgar. 'Di ba nasangkot din yun sa investment scam. Hinarap niya. Oh, nakulong, no? Nakulong siguro ng isang linggo din yata 'yon. Tama ba ako? Pero awa ng Diyos sa kalabas din. Kasi ganito yan eh. The more na tinatakasan mo yan, lalong hindi matatapos yan. Kailangan talagang harapin mo yan. Kasi at the end of the day, ang gusto lang naman kasi ng mga biktima mo, maibalik yung pera. Yun naman yun eh. At pagka naibalik yung pera, di hindi ka na pakikialaman ng mga yan. Hindi na attend ng hearing yan. 'Di ba? Hindi na hanggang sa ma-dismiss na yung kaso mo. 'Di ba? Wala ganun talaga eh. Yun lang naman ang gusto niyan. Kung hinarap mo yan, alam mo, baka malay mo magkaroon pa kayo ng pag-uusap. May chance ka pa na magkaroon ng trabaho habang binabayaran mo sila. 'Di ba? Kasi yun lang naman ang gusto ng mga yan, maibalik yung pera eh. Ano ba mapapala nila pagka kinulong ka nila? 'Di ba? Parang yun, ang kapalit ng pera nila yung pagkakulong mo. Oo, yung iba, no, yung gusto ko talagang magdusa, pero mas importante sa mga yan maibalik yung pera eh. Kaya pagka hinarap mo yan, makakapag-negotiate ka pa. Sabihin mo sa kanila, no? Ewan ko kung uubra. Sabihin mo sa kanila na kung ipapakulong nyo ako, lalo ko kayo hindi mababayaran. 'Di ba? Hayaan nyo makapagtrabaho at ibabalik ko yung yung 14 million sa pagiging artista mo. Pag model mo, kayang-kaya mo yun eh. 14 million lang yun eh. 'Di ba? Sa mga celebrities na katulad mo. Medyo pagtatrabahuhan mo nga lang yun talaga, pero kaya. Kesa kung halimbawa, ordinaryong worker ka, 'di ba? Artista ka, pwede ka mag-vlog eh. Automatic kasi may fans ka na eh pag artista ka. Yan nga ang kinaiinggitan ko sa mga yan. Merong isang, sino ba yon? Yung dating boyfriend ni Barbie Fortesa. Yung kamukha daw ni Jake Cyrus. Ano name na? Jack Roberto. May time nga napadaan ako sa channel nun dati. Noon pa yon yung sila pa ni Barbie. Ang ginawa niya, natutulog yan sa harap ng live. Basta tulog lang siya. Ang dami nagpapalipad.
Artista kasi. 'Di ba? Ako ba pag nag-live ako na natutulog ako, magpapalipad kayo. 'Di ba? Ano yung advantage mo yun bilang artista dapat? Ang dami mong opportunity bilang artista para malampasan yan. Hindi ka naman ordinaryong tao eh. Mahirap nga lang. Oo, mahirap. 'Di ba? Baka sabihin nyo kasi madali ka magsalita. Eh, totoo naman, mas may advantage ito kaysa ordinaryong tao ka lang na nasampahan ka ng syndicated estafa. Medyo mahirap kang kumuha ng pera nun. Eh, ito, celebrity ito eh. Mas may laban ito kumpara sa ordinaryong tao. Kaya lang, mas pinilit niyang tumakbo. Ngayon, mas impyerno ang buhay niya. Dahil ayaw niyang makulong, di ba? Mas pinili niya yung pangmatagalan na hirap kesa makukulong ka siguro 1 buwan or ano, 'di ba? Tapos ang narinig kong bali last year, nangungutang na daw ito eh sa mga kaibigan niya, tapos hindi na siya pinapabayad para lang masustain yung pagtatago niya. 'Di ba? Kakalungkot. Anyway, so ano masasabi niyo dito sa napag-usapan natin? Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.